Ano kaya ang mangyayari sa mga sinasabing kaso na kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa International Criminal Court, na sinasabi rin na nasa listahan na ng mga co-accused ni Digong Duterte? Ngayong nanalo na senador itong si Go at Bato sa ating eleksyon. Kaya tinatanong natin, yung bang kaso niya sa ICC ay mababaliwala o mananatili dahil sila ay Senator-elect ulit ngayon? Aba, sandali po. Magkaiba po yan. Ang pagiging senador niya ay dahil sa umiiral na batas at eleksyon sa Pilipinas. Pero yung kailang kaso, kung kasama talaga sila, at alam kong kasama sila doon sa mga kinasuhan, okay? Abay, ibang issue yan. International Criminal Court yun. Wala yung pakaalam sa local politics o politika sa Pilipinas. Dahil dyan, posibleng tuloy-tuloy pa rin ang kaso nila. Ngayon, kung magkakaroon pa rin ng warrant of arrest na ipatutupad ng Interpol at ng Philippine government, magpapahuli ba sila o magtatago sila sa Senado? Yan ang aabangan pa rin. Kasi ito ay naging issue before election na kung lumabas yung warrant of arrest, huhulihin si Bato at yung iba pa. Pero ngayon na bagong halal at na mukhang nanalo na, ganun pa rin ang issue. Nandyan pa rin po ang problema sa ICC. So, aabangan pa rin natin ito. Ayaw natin pangunahan. Kung magkakaroon ng warrant of arrest, arestuhan pa rin. Ang tanong, kaya ba silang proteksyonan ng Senado? Hindi. Dahil hindi trabaho ng Senado magbigay ng proteksyon sa may mga kasong kriminal. At lalo na kung merong, anong tawag dito, warrant of arrest. Kasi yung crime against humanity, human rights violation, hindi birong kaso yan. Di ba? So, meron pa rin yan. Kung iniisip ng mga taga-suporta nila, mababaliwala na yon, mukhang malabo po yan. Ang tanong ngayon, kung totoo na 3 ang makakapasok kung ilan man sa mga DDS senador na ngayon ay mabubuhay at magpapatuloy yung kaso, so ano mangyayari sa dalawa? Sila ba'y makukulong? Sila ba'y ibibigay din ng Philippine government sa ICC? Kung anong ginawa kay Duterte, pwede rin nilang gawin doon sa mga co-accused na mga senador at mga general o mga dating general ng PNP. So hindi pa po tapos ang problema ni Bato at ni Go. Hindi ko sinabing guilty sila. Hindi ko sinabing kalaboso sila. Ang sinasabi ko, sila ay kasama sa listahan ng ICC. Inamin na ito before ni Sara Duterte. Nakita niya ang listahan. Sabi nga niya, siya ay nasa bandang huli. Nakita niya ang pangalan doon ni Bongo at ni Senator Bato. So, ibig sabihin, nandun yun. At inuulit ko, ang complainant ng mga Pilipino before ICC, hindi naman ho nag-withdraw. Nandun pa rin. Katunayan, pinalakas pa nila ang mga ebidensya. Dahil maliban doon sa 181, nasundan pa ito ng another 139 evidence. At open pa rin until now ang ICC sa mga ebidensya. Kung ano ang magiging ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay naging mayor-elect ng Davao City, yun din ang magiging ebidensya. Posibleng yan din ang magiging problema ni Bato at ni Go. Kaya hindi pa tapos. Abangan pa rin natin yan. Kasi ang korte hindi pwedeng pangunahan kung ano ang kanilang plano dahil exclusive sa kanila yan. Mga local o international court kung ano ang kanilang gagawin. Abangan ang sinasabi ng mga prosecutors, abogado ng mga alleged victim. Malakas ang ebidensya, hindi sila mag-withdraw, naniniwala sila, dapat sumailalim sa trial. Kung yung magurita, nabanggit ko na noong nakaraan, hanggang June 9 na lang ang deadline na ibinigay ng ICC judges sa magkabilang panig tungkol sa issue ng petisyon ng kampo ni Duterte sa
jurisdiction. Meron bang karapatan or jurisdiction ang ICC? Pinagkukomento dyan ang magkabilang panig, especially ang prosecutor, hanggang June 30. After June 30, after June, kung ano magiging pasya ng ICC, kung tuloy ang trial sa September o hindi, yun ang ating isa sa aabangan. Okay? Sunod na pag-usapan natin, ito na. Ibinalik na, itinuloy na po, tapos ng eleksyon, ang halagang 20 pesos na kilo ng bigas sa ilalim ng Marcos administration. Nagpapatunay lang ito na mali ang paratang ng mga DDS before election na ito ipampolitika lang na sinimulan noong May 1 pero pinatigil ng COMELEC para hindi magkulay politika. Ngayon, one day after election, ipinatutupad na. At hindi lang po sa Visayas region. Kahit dito sa Metro Manila, meron na hong 20 pesos. So again, mali ang akusasyon na ito ay pampolitika lang, panuhol lang sa botante, at hindi totoong 20 pesos. Kayo ngayon, na mga DDS na tumututol dito, paano yan? Itinuloy at tuloy-tuloy, nagpapatunay na totoo yung programa na ibaba ang halaga ng 20 pesos. Mararamdaman na at nararamdaman na, okay, dito sa Metro Manila, simula pa kahapon. Dahil nga po, may go signal na, tapos ng eleksyon, kailangan po ipakita na ang magandang programa ito. Congratulations sa lahat ng mga nakikinabang sa unang bugso ng programa sa mababang presyo ng mga bilihin. Sunod na pag-usapan natin, itong pagpasok at pagiging number 2 ni Bam Aquino. Ito ay parang third generation na ng mga Aquino. Pamangkin ito ni Ninoy Aquino, pamangkin ng dating Pangulong Aquino. Pinsan, first cousin ni dating Pangulong Aquino. So Aquino yan, number 2. Aba, na hindi naman masyadong lumalabas sa mga survey, pero naging number 1. Ano kaya ang magiging epekto nito? Malawak po. Pwedeng pagdating, kasi after 3 years, meron naman tayong eleksyon presidential. Aba, itong nangyari kay Bam Aquino ito, pwedeng tumakbo ito sa mas mataas na posisyon sa 2028. Magiging problema ba ito ng mga Duterte at ng iba pa? Kasi, pag tumakbo ito sa anumang posisyon na mas mataas sa national sa 2028, wala namang mawawala sa kanya. Pag natalo siya, balik sa Senado. Kung manalo siya kung anuman ang posisyon, ay magiging balakid ba ito sa mga Duterte? Na alam naman natin na ang mga Duterte gustong-gustong makabalik sa kapangyarihan. Gusto nga nilang tanggalin si Pangulong Marcos. Gusto nga nilang, pinagre-resign nga nila si Pangulong Marcos. Atat na sila. Ayaw nila yata umabot yung eleksyon. Gusto nila ngayon na. So, baka itong Bam Aquino, Piklawan, Dilawan, Liberal Party at iba pa, lalo pang lumakas. Kasi hindi naman ho sila humina. Sila pa rin ang number 2 na malakas na political party at organization. Ipinakita nga nila dahil kahit hindi kasama sa survey na madalas si Pangilinan at saka si Bam Aquino, ngayon number 2 at number 5. Ibang dating niya. Abangan. Susubaybayan. Please like and share ng ating mga bidyong pinag-uusapan dito. Mike Abe Opinions at yung isang channel natin, MA Pinoy TV.